Everyone, welcome to Solitech Review. So, sa presyong 28,999 pesos, pag-uusapan natin sa video na to kung anong mga pros and cons yung pwede nating asahan dito sa Tecno Camon Premier 5G. Unbox muna natin. Okay, so kagaya ng box ng Tecno Camon 30 Pro or Tecno Camon 30 series in general, ganun na ganun pa rin to. Meron tayong malaking 30 dito sa harap. Nandito sa may bandang right sa taas, yung pinagmamalaki nilang 512 gigabytes na internal storage, 12 plus 12 na RAM, or 24 gigabytes in total. Mamaya pag-uusapan natin yung advantage at disadvantage niyan. Tapos meron tayong sticker dito sa baba ng 60 times hybrid zoom, Sony IMX890 na sensor para sa kanyang main camera at yung Dolby Atmos na speakers. Dito sa likod, makikita pa natin yung ilang top specs. So, pag open, yung phone agad, yung makikita natin na nakabalot sa isang printed na balot na merong top specs pa rin. So, inandito sa atin guys, sa itong Lava Black. May pagka leather-like yung kanyang likod, yung kanyang texture. Ayan, ang ganda oh. Hindi naman siya kapitin ng smudges, ng fingerprints. Pero kung oily yung ating kamay, kung sakaling nahawakan natin to na medyo oily yung kamay natin, may iwan dito sa may makinis na part na to. Matte din to, pero talagang kapitin siya ng oil. Okay, tabi muna natin yan. Tingnan natin tong ibang laman ng box. Andito yung ating document sleeve. Pag inopen natin yan, kompleto guys, yung makikita natin. So, meron tayo ditong warranty card and mga documentations niya. Andito yung ating tempered glass, guys. May tempered glass na tayo dito. And tapos, yung ating napakagandang hard case. Ayan, ang galing may ano siya, copper or gold accent dito sa ring ng kanyang camera module. Galing. Tapos yung texture ng likod nitong Camon 30 Premier ay parang namimik dito sa texture ng kanyang hard case. So, ang galing. Yan daw. Tapos, balot naman yung mga gilid natin. Maliban dito sa ibaba. Ayan, exposed. No? Pero, okay lang yun. At least yung malaking part ng ating phone ay covered naman dito sa kanyang case. Okay? Andito rin yung ating 70 watts na charger, yung ating SIM ejector pin, tapos nandito sa loob yung ating charging cable. Okay, so pagdating guys sa weight ng phone na to, 210 grams to be exact. Kung compare natin sa iPhone 15 Pro Max, 221 grams, so almost magka-weight silang dalawa. At yun yung una ko kasing napansin nung ginamit ko na siya, medyo may kabigatan tong phone na to. At hindi lang yan guys, pati yung kanyang camera module, mapapansin nyo na medyo nakaumbok talaga dito sa kanyang likuran. Ayan o. May mapapansin kayong pagkapal. Ayan, mula dito, tapos biglang magkakaroon ng kapal dito sa may camera module niya. Kaya dahil na rin siguro sa malaking sensor na meron itong Tecno Camon 30 Premier 5G. At mapapansin nyo din na yung bezels nitong Premier ay napakanipis at proportion talaga sa bawat side. IP54 na rin yung ating rating dito. So, umatansikan to ng ulan, ng tubig, ganyan habang naghuhugas tayo ng plato. Okay lang, walang problema. Hindi rin tayo basta-basta mapapasukan ng alikabok. So, kung dadalhin natin to sa pagka-travel, no problem. Tapos guys, yung haptics ng phone na to, hindi naman flagship level pero panalo na para sa presyo niya. Hindi ko talaga siya in-off kasi na-enjoy ko yung vibration. Dahil Dolby Atmos, yung dual speakers natin dito, ang ganda talaga ng tunog. Hindi rin ako nabitin kahit i-max ko yung volume. Ngayon, yung kanyang display ay 6.77 inch LTPO AMOLED, 120Hz yung max refresh rate, 1.5K yung resolution, at 450 naman yung kanyang PPI. And again, protected to ng Corning Gorilla Glass 5. Okay, so i-clarify ko lang guys yung resolution ng phone nito ay nasa gitna ng Full HD at saka ng 2K or 1440p display. So may additional siyang pixels from 1080p. So mas malinaw siya compared sa mga typical 1080p displays ng mga phone. Pero hindi naman siya kasing linaw ng mga phone na may 2K display. Pero kung pag-uusapan natin guys, yung overall quality ng kanyang display, yung kulay, yung sharpness, pati na rin yung brightness, ay panalong-panalo guys. Wala akong mareklamo sa kanya. At to be exact lang, 10-bit yung kulay nito, 100% din yung P3 color coverage, at 1400 nits yung peak brightness. So kahit outdoor, wala tayong magiging problema sa display nito. At ang maganda pa dito guys, sa Tecno Camon 30 Premier 5G ay level 1 yung kanyang Widevine security. So makapag-play tayo ng mga full HD content sa Netflix.
Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang performance, naka iOS 14 na tayo dito out of the box on top of Android 14. Dimensity 8200 Ultimate yung kanyang chipset, 12GB LPDDR5 yung kanyang RAM, at 512GB UFS 3.1 naman yung kanyang storage. So kung napansin nyo guys, dun sa Facebook page ng Tecno, talagang sinabi nila na aabot ng 3 years yung Android updates dito sa Tecno Common 30 series in general. Hindi lang itong Premiere. Pagkatapos, makaabot daw to ng hanggang Android 16. So, ganun kaganda yung promise nila dito sa phone na to. So, expect natin na makakatanggap tayo ng stable na software updates. Okay, so kagaya pa rin ng ibang mga phones ng Tecno, meron din tong MEMfusion or virtual RAM. So, may additional tayong 12GB of virtual RAM kung gugustuhin natin. Pero tingnan natin muna guys kung ano magiging effect nito sa performance. So ito guys, yung kanyang score kapag naka-off yung kanyang MEMfusion, 945,109. Ngayon, itry natin i-on. Ito na guys yung naging score. Naging 944,469 na lang. So may nabawas sa performance kapag ginamit natin yung kanyang MEMfusion. So I suggest, enough naman na guys, yung 12GB na physical RAM sa everyday na mga ginagawa natin sa phone. So kung hindi naman talaga hinihingi ng sitwasyon, huwag yun nang i-on yung MEMfusion, makaka-apekto pa yan sa performance. And actually guys, hindi lang sa overall performance itong Tecno Camon 30 Premier 5G yung effect ng kanyang MEMfusion, pati na rin sa battery life. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ngayon, pagdating guys sa thermals, makikita nyo dito sa result ng ating wildlife stress test na nabawasan tayo ng 10% sa battery. Pero ang mas malala dyan guys, so dagdagan tayo ng 18 degrees. From 34, naging 52 degrees Celsius yung temperature niya. So, hinahinay lang tayo guys, yung 8200 Ultimate ng MediaTek, medyo aggressive. So, kailangan pa ng mga software updates para mas ma-optimize pa to ng Tecno. Okay, so test natin siya ngayon sa gaming. So, dito sa Ark Survival, makikita niyo yung graphics quality natin. Naka-epic, yung resolution natin, nakasagad. So, tingnan natin yung performance. Okay, so makikita niyo naman guys yung performance niya dito sa Ark Survival na napaka-smooth naman. Okay, so na-generate niya yung graphics, lahat-lahat. Nakasagad tayo dito, pero makikita ninyo wala tayong obvious na mga lag, na mga frame drops. Talagang tuloy-tuloy lang siya. Wala tayong problema. Okay, pero test pa natin siya sa ibang game. Okay, so dito tayo guys sa Asphalt 9. So tingnan natin kung na-generate niya lahat ng graphics. So yes guys, happy to report na lahat ng graphics na generate niya dito, motion blur, napaka-smooth ng mga edges ng mga kotse, lahat ng details, kuhang-kuha niya, napakaganda. So, pagdating sa gaming guys, maasahan talaga natin tong Tecno Camon 30 Premier 5G. Pero kagaya ng pinakita ko sa inyo sa result ng wildlife stress test natin, hinay-hinay pa rin tayo kasi pwede itong mag-generate ng alarming heat pag nagtagal. Okay, so punta tayo doon sa main aspect ng phone na to, yung kanyang camera performance. Okay, so basically guys, meron tayong apat na 50 megapixels dito sa Tecno Camon 30 Premier 5G. Yung kanyang main camera ay 50 megapixels 1.9 aperture na merong OIS at naka Sony IMX890 na sensor. Meron din tayong 3 times optical zoom na periscope telephoto, 50 megapixels 2.2 aperture naman yan na naka Samsung ISOCELL JN1 na sensor. Yung kanyang ultra-wide 50 megapixels 2.2 naman na naka Samsung ISOCELL JN1 din na sensor. Yung selfie camera naman niya ay 50 megapixels 2.5 aperture na naka Hynix na sensor. Ngayon tingnan natin yung mga camera samples para magka-idea kayo kung papasaba sa inyo yung camera performance nito. Okay, so makikita nyo guys, konting opinion lang based sa napansin ko sa quality ng kanyang mga photos, okay siya overall. Nagustuhan ko, maganda yung dynamic range. Yung kanyang kulay ay sakto lang sakto lang para sa akin yung pagka-saturated. Hindi naman siya overly saturated na parang hindi na natural. Natural pa rin yung dating sa akin. Hindi rin naman siya maputla. So, overall, maganda lahat. Kahit nga yung ultra-wide kapag itinabi natin sa main camera at saka sa kanyang periscope telephoto, almost same yung timpla sa kulay. Medyo mas saturated yung ultra-wide, pero mag-fix naman yan sa mga susunod na software update kung gugustuhin ng Tecno. Okay, so ito guys yung 4K
30 fps na merong stabilization. And meron lang ako napansin sa kanya. So kung ito yung gagamitin natin, naka 1x tayo. Ayan, stable siya. Diba? Makikita nyo man pag nagpapan ako, stable siya. Kahit lumakad tayo ngayon, stable yan. Ayan. Ang problem lang na nakita ko dito, so tabi lang ako dito sa lilim. So halimbawa, mag-zoom ako, gusto kong i-switch siya sa 3 times na camera, hindi pwede. Ayan. Pag nag-zoom siya, digital zoom siya ng main camera ng 1x. Ito pa rin yun, hindi siya nagbago ng lens, hindi siya nagbago ng camera. Ayan. So kung gusto natin gamitin yung 3x na camera, yung kanyang telephoto, periscope telephoto, i-stop natin yung video, then lilipat tayo doon. Gawin natin yun. Okay, so ito na siya guys. Ayan, 4K na video recording sa kanyang telephoto camera. So again, hindi natin siya may bababa to 1x. Ganyan na siya. Yan ay pinakamababa niya. Ang pwede lang natin gawin ay i-digital zoom siya gamit yung periscope telephoto. Yun, ganun siya. Ayan, 3x pa rin kahit yung pinakasagad na zoom out niya. Pero stable naman. Yun naman ang ano natin sa kanya. At malinaw syempre kasi periscope siya, hindi siya digital 3x zoom. Ayan. Pero yun lang, sayang lang hindi tayo makapagpalit dito ng camera seamlessly. Sayang, pero malinaw. So ito naman yung kanyang 4K selfie video camera kapag selfie video recording kapag walang stabilization. Ayan. So ganyan siya. Ayan. Okay naman yung dynamic range niya. Kahit nakatapat tayo sa naka against the light tayo, okay pa rin. Nakatapat sa araw, okay pa din. Ayan. Pero maalog siya. Ito nga, lakad tayo ulit. Mabuti na lang pwede natin lagyan to ng stabilization. So gawin natin yun ngayon. Okay, so ito may stabilization na to guys dito sa selfie camera. EIS lang yan, kaya medyo nag zoom in siya, nag crop in siya ng kaunti, pero stable guys. Tapos 4K video recording at malinaw siya, sharp, ganda oh. May natural depth of field din siya, and naboblur ng natural yung background natin. So ganun pa rin, kahit saan tayo angulo pa, malinaw pa rin, maliwanag pa rin ang mukha natin. At pinaka-importante sa lahat, stable yan. So kung gagamitin natin to sa vlog, habang naglalakad, nag-video recording tayo gamit yung selfie camera, walang problema. Okay? Ano masasabi nyo guys? Comment kayo sa baba. Okay, so itong Tecno Camon 30 Premier 5G ay naka 5,000 mAh na battery capacity na 70 watts yung charging speed. Ngayon, 3 beses ako nag-test guys sa PC Mart para masigurado lang na accurate yung nakukuha ko ditong SOT, kasi nung una hindi talaga ako masyadong makapaniwala na ganun lang kababa yung nakuha natin. So inulit-ulit ko at ito yung result. So makita nyo dito sa 3 screenshots na naka 9 hours 47 minutes tayo dun sa unang test na ginawa natin. So ang setting natin yan, ganun pa rin, 50% brightness, pero naka-on yung MEM Fusion. Ngayon dito sa pangalawang screenshot, 11 hours 8 minutes naman yung nakuha natin. Yan ay kapag naka-off naman yung MEM Fusion. Inulit ko ulit. Sa pangatlong screenshot, makikita ninyo 9 hours 37 minutes. 10 minutes less dun sa pinakauna nating test, naka-on ulit yung MEM Fusion. So yes guys, ganun talaga yung mangyayari kapag naka-on yung MEM Fusion. Nasigurado natin yan sa 3 test na ginawa natin. Kapag naka-on, mas mababa ay makukuha nating SOT, pero kapag naka-off, mas mataas naman. Ngayon, pagdating naman sa charging time, 19 to 90%, 38 minutes lang yung inabot. Hindi ko nakuha yung hanggang 100% kasi kapag tumutungtong na siya ng 90%, in-off niya yung app na ginagamit ko para sa battery test. Okay guys, so for 28,999, sa tingin nyo ba sulit yung makukuha nating value, features, performance dito sa Tecno Camon 30 Premier 5G? Comment nyo lang dyan sa baba. So if ever na gusto nyong gumawa ako ng comparison between V30 Pro ng Vivo at dito sa Tecno Camon 30 Premier 5G camera,
Comment lang kayo dyan sa baba. Kasi marami sa inyo nagko-comment dun sa Facebook post ko kung alin ba talaga yung mas magandang camera performance, yung V30 Pro o ito. So, comment nyo lang dyan sa baba kung gusto yung gumawa ako ng ganong video or i-like nyo yung video na to para makita ko kung dapat ba akong gumawa. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.